Isa pong malamig at magandang umaga para sa lahat. Ngayon pong umagang ito ay ipapahayag po natin ang isang maikling mensahe na nauukol po sa holiday season na ito. Alam niyo po ang mundo po ay merong katotohanan, but we covered full of lies. Kasinungalingan po. Yan po ang kagustuhan ng kaaway, na wag nating maunawaan ang tunay na katotohanan. Kaya maraming salamat dahil meron tayong salita ng Diyos, meron tayong Biblia na siyang nagpapaunawa sa atin na kung ano ba talaga ang totoo. Ano ba talaga ang totoo na dapat natin susundin. Ang lahat po ay naririto sa salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng katotohanan, ang Biblia. Kaya ngayon pong umagang ito ay sana'y ito'y inyong bigyan ng pansin, panoodin nyo, pakinggan nyo para maunawaan nyo talaga kung ano ba ang tunay na kahulugan ng Pasko para sa ating mga Pilipino at para na rin sa buong mundo. At ang ating pong topic ay a day ito. A day or every day, the true spirit of Christmas and the dispensation of grace. Alam niyo mga kapatid, kung hindi po natin iintindihin itong dispensation of grace, hindi niyo po maintindihan. Nasa inyo pa rin ang piring, nasa inyo pa rin ang talukbong ng katotohanan. Hindi mabubuksan ang kaisipan nyo kung hindi nyo aalamin at uusisain kung ano ang dispensation of grace. Marami nagkiklaim na sila nasa grace. Marami nagsasalita, may mga pangalan pa nga ng church, Grace Church. Pero ang katotohanan, natatalokbongan sila doon sa tunay na katotohanan dahil hindi nila naiintindihan itong dispensation of grace. Kaya alamin nyo po ito kung ano ito. At ang atin pong mga text dito ay itong Romans 14:5-6, Colossians 2:16, 17 at 1 Timothy 1:15. Yan po ang mga verse na naririyan. Kaya atin po itong pakasundan at atin pong intindihin mabuti kung ito bang sinasabi ko ay may katotohanan o wala. Yan. Sige, simulan po natin. Araw. Isang araw lang ba ito o araw-araw ang tunay na diwa ng Pasko sa panahon ng dispensation of grace? Yan po. Yan o. Yung ating unang punto rito ay ito. Ang first point natin dito ay the question. Yun ang katanungan. Ano po? Ano ba yung katanungan? Ito. Many says Christmas came from pagan roots. O yan. Atin yung ibibigay sa inyo para maintindihan nyo kung ano ba talaga ang sinasabing ito na pagan roots, kung ito ba'y talaga nagsimula sa paganong ugat, kung ito'y nag-ugat sa paganong paniniwala. Ano po? Yan. Kaya ang sunod na katanungan ay ito. It's true, December 25 is historically connected to Saturnalia and Sol Invictus. This is a pagan festival. Alam niyo po, ang ibig sabihin po nung Saturnalia at Sol Invictus, ito po yung mga mythological goddess or goddesses ng mga Romano, ng mga kapanahon na nung una. Ang sinasabi po dito, ang Saturnalia ay isang sinaunang pagdiriwang ng mga Romano bilang parangal kay Saturn. Ang kanilang dinidiyos dito ay Saturn. At itong Saturnalia, ito yung
Ito yung festival, ito yung feast ng ng Saturnalia, ano po. Ang Diyos ng agrikultura at ani na nagsimula ito noong December 17 at at kalaunan ay pinalawig upang tumagal ng hanggang 1 linggo o higit pa. So makukover nito yung date na 25 ng December, ano po, na nagtatapos sa paligid ng December 23. So maaaring advance pa, maaaring lumampas pa, maaaring umabot pa ng katapusan ng Disyembre kasi sinasabi dito, maaaring higit pa. Kabilang sa pagdiriwang ang pampublikong paghahandog sa templo ni Saturn. So naghahandog sila katulad din ng ginagawa ngayon ng mga simbahan na naghahandog sila sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. May mga kainan, pagbibigayan ng regalo, at ang isang masayang kapistahan ng parang karnabal. So parang karnabal na ito, masayang-masaya yung mga tao. Katulad na nangyayari ngayon, ito yung naging tradisyon na sa atin at naging ritual na ito ng Christmas. Sumasagisag sa pagbabalik sa isang malamat na ginintuang panahon ng kapayapaan at pagkapantay-pantay sa ilalim ni Saturn. Ito yung dinidyus nila, si Saturn. Alam nyo, sa panahong ito, sa holidays na ito, nung panahon nung una, ang ibig sabihin po ng pagkapantay-pantay, doon nagkakameron po ng pagkakataon na yung kanilang mga amo ay parang pinaglilingkuran yung kanilang mga alila. So binabaligtad nila, sa halip na yung alila ang maglingkod sa amo, yung amo ang naglilingkod sa alila. Doon lamang sa panahong ito. So ibig sabihin, si God, yung small g, si God Saturn, yun ang gusto niya sa mga tao, na mangyayari sa mga tao. Kailangan magkameron ng mga pagkapantay-pantay. Ang Sol Invictus naman, kasi binanggit natin, ito si Saturnalia and Sol Invictus. Ang Sol Invictus naman ay nangangahulugang hindi na matatalong araw, hindi malulupig na araw, walang pagkatalo itong araw na ito. Ay isang Diyos ng araw, God of Sun, ganyan. Ng mga Romano na ang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing December 25. Ito yung tumatama talaga doon sa December 25. So ibig sabihin, nagkakasama itong pagdiriwang na ito doon sa simula sa 17 hanggang doon sa katapusan ng Disyembre, at doon naman sa 25 ay meron din silang tinatawag na Sol Invictus. Yung Sol Invictus na yun po ay nagbibigay pugaw sa araw at tumutukoy sa taglamig malayo sa araw o tag-init. So yung malamig na panahon ay talagang napakalayo dun sa araw, sapagkat ang araw ay tag-init, may init. Tawag dito ay winter solstice, na sumasagisag sa pagbabalik ng mahabang liwanag ng araw. Formal na inampun ng Imperyong Romano ang pagsamba kay Sol Invictus upang pag-isahin ang mga tradisyong pagano at palakasin ang kapangyarihang pampolitika. Ang pitsang December 25 ay orihinal na tumutugma sa pagdiriwang na ito. Bago ito ginawang Pasko ng mga Kristiyano upang alahanin ang kapanganakan ni Jesus, ay meron na po ito. So, ganun po ang nangyari. Ano po? Yan o. Itong Sol Invictus was officially celebrated on December 25 before Christmas was. Bago po nagkameron ng Pasko. Christmas on December 25 was first recorded decades later in 336 CED. Ibig sabihin na mas nauna yung pagdiriwang kay Saturnalia at Sol Invictus na itinama dito sa mga pitsang ito. Ano po?
Hanggang ngayon po ito'y pinagtatalunan pa ng mga historiador. May ilan na nagsasabing pinili ng mga unang Kristiyano ang December 25 upang sakupin o gawing Kristiyano ang mga umiiral na paganong kapistahan gaya ng Sol Invictus o Saturnalia. May iba namang naniniwala, yung namang ibang mga theologians ay naniniwala na ang pitsang ito ay pinili ng hiwalay. Hindi po ito batay doon sa unang natin nasabi na parang gusto lang sakupin ng mga naunang Kristiyano yung pitsa ngayon para yun ang ipagdiwang natin Pasko. Pero yun namang ibang theory, ang sabi po ng mga theologians, talaga daw pong December 25 dahil gawa ng noon daw pong ipinaglihang ating Panginoong Hesukristo ay March 25. So, kung bibilangin natin yung 9 months na kapanganakan, umiiksakto po at tumutugma sa pitsang December 25. Yan po ang ibig sabihin ng history na ito. Ano po? Yan po, tingnan natin. Yan. Yan, Sol Invictus was officially celebrated on December 25 before Christmas was. Ito po yung ibig sabihin. But, meron po tayong but Yan. Ito, but the real question is not just where the date came from, but what our purpose is today as member of the body of Christ. Kasi yan nga po yung sinasabi natin. Ano po? Kasi kung hindi po natin iintindihin at uunawain itong dispensation of grace na ito, itong salitang ito, hindi po natin ito matututuhan dahil labo-labo na ang papasok sa ating kaisipan. Labo-labo na po. Kaya yung iba nananatili doon sa ritual, yung Christmas ritual natin, yung sinusunod natin yung traditional na tuwing December 25, ganyan, bigayan. Yung iba naman ay nagkakamero ng reunion yung mga pamilya dahil ito'y tumutugma din doon sa panahon na na mahaba yung holidays na hindi nagtatrabaho ang tao. Kaya doon pinagsama-sama na, nagkamero na ng kaugnayan doon sa ritual na ginagawa tuwing Christmas na traditional. Kasi naroon yung natatanggap doon yung mga bonus, naghahanda at nagkakamero na rin yun isang beses lang sa isang taon. Di siyempre masaya yung mga tao kasi kung isusuppress pa natin yung kasayahan ngayon, kawawa naman mga tao, puro na lang na parang, lalo na ngayon sa panahon ito, crazy sa politika natin, ay di wala na tayong kasiyahan. Pero hindi ko naman sinasabi na dapat lahat ay maging ganito dahil meron din po mga denomination na hindi sila nagdiriwang ng Pasko. Sinusuppress nila yung kanilang sarili na wag makiisa kahit na sila kasamahan doon sa sinasabing social gathering ng mga tao. Naroon din doon sa isang ganong trabaho pero sinusuppress nila yung sarili, tinitiis nila na wag maki-enjoy. Pero nyo yan, titiisin nyo yung sarili nyo, ang saya-saya ng ibang tao, ikaw hindi dahil yun ang paniniwala mo. Sa mga nakakaunawa, yun sasabihin natin isang kahangalan. Pero sa hindi nakakaunawa, ay hayaan nyo sila. Yun ang gusto nila yun. Bigyan natin sila ng kayalan dahil we are living in this democratic form of government. Bahala na kung anong gusto nila. Kung sila'y Muslim o kung ano pa mang denomination niya ng religion, igalang natin ang kanilang kapasiyahan. Huwag natin silang pakialaman. Pero ang nakakalungkot doon, yung iba'y masaya, yung iba'y hindi. Ngayon, pag binigyan naman ng pagkain, tinatanggap nila, kinakain nila. So, yun ang realidad ng ating sosyalismo. Yun ang realidad na nangyayari sa isang bansa na katulad nito at maging sa buong mundo. Yun po, Ngayon, ipagpatuloy po natin, yun nga yun ang real question is not just where the date came from, but
Yung, kung ano yung ating purpose. Kaya ang susunod natin points ay ito. Yan. Second, points, the grace perspective, liberty, not law. Tayo po may kalayaan, hindi po batas. Hindi tayo nasa ilalim ng batas, kundi tayo ay may kalayaan. Ano ba ang sinasabi doon sa Romans 14:5-6? Intindihin natin po sa Tagalog, ano po? Sabi po sa Romans 14:5-6, yan. Sabi po sa Romans 14:5-6, ay may taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa iba. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Huwag natin pakialaman kung ano yung iniisip ng iba. Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon, at ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon, sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos at hindi kumakain para sa Panginoon, at hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. So, ano pong ibig sabihin nito? Ano po? Ang ibig sabihin po nito ay huwag mong ipilit ang iyong mga personal na gawi sa relihiyon ng iba. Hayaan nyo sila. Igalang ang iba't ibang pagpapahayag ng pananampalataya. Lalo na sa mga hindi mahalagang bagay, ituon ang pansin sa paggalang sa Diyos. Yun po ang pinaka-importante. Paggalang sa Diyos sa iyong sariling konsensya at mga kilos, isabuhay ang iyong mga paniniwala ng may integridad. Isabuhay mo yung iyong paniniwala na may integridad. At hayaang gawin ganon din yung iba. Hayaan natin, ganon din yung iba. Magdiwang din sila ng ganon. O, kung sila hindi nakikiisa sa atin o hindi nakikiisa doon sa mga happenings na ginagawa ng iba, hayaan nyo sila. O, wag natin silang pakialaman. Yan. Ito naman, sa Colossians 16:17, let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbath. So, ganun din ang ibig sabihin nito doon di sa 14:5-6. Ano po? In this dispensation, we are not under holidays or feasts. We are free not to sin but to serve in truth. Sa panahon ng biyaya, itong ganitong panahon, itong holiday season na ganito, hindi tayo nasa ilalim ng mga pista. Wala tayo, hindi tayo under o cover ng iba't ibang mga festivities, mga festival occasion. Hindi tayo under ng ganoon pong mga festivities. Ano po? O banal na araw. Wala tayong holidays. Dahil tayo ay nasa dispensation of grace. Tayo ay malaya. Hindi upang magkasala, kasi yung iba ganito ay hindi sila nagdiriwang ng ganito, magkakasala yung mga yan dahil yun ayon sa iyong paniniwala. Pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia, because we are under the grace of God. Kundi maglingkod po sa katotohanan. Katulad ng panahon ito, sumasali tayo sa mga ganyang mga happenings. Kung yung iba hindi sumasali, galang mo sila. Ngayon, kung ikaw naman sumasali at alam mo naman na yung ginagawa nila mali, ayon dun sa iyong pagkakaunawa, bakit hindi ka sasali? Kung doon sa pagkakataon yun, makakapagpahayag ka. Kung magkakameron ka ng chance na maipaliwanag mo yung katotohanan. Katulad nito, pinagpapaliwanag ako na ito yung katotohanan. Tayo narito sa ganitong pagdiriwang. Ako, nakikisali ako sa ganitong pagdiriwang. Pero hindi ko para alahanin yung kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi para alahanin yung kanyang pagkakasilang. Kundi ang sa atin, tayo under the dispensation of grace. Kung meron tayong chance na makapagpahayag sa kanila at makapagpaunawa na ang kahalagahan ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-akyat niya sa langit.
sapagkat ang kanyang kamatayan ay doon winawala ang ating kasalanan. At ang pag-akyat niya sa langit ay naroroon din ang ating kaligtasan, ang ating bagong buhay. Sapagkat tayo ay kasama na ang ating kasalanan ay kasamang ipinako sa krus. At yan po ang mensahe ng katotohanan. Kung magkakameron tayo ng chance, ganyan ang ipaliwanag natin. Hindi po tayo dapat makiayon ng ayon sa kanilang kagustuhan. Tayo nakikiayon dahil tayo nakikisama. At kung magkakameron tayo ng chance, why not? Discuss to them. Ipaliwanag natin sa kanila yung tunay na kahulugan ng Pasko. Yan, ito po yung number 3, point 3 natin. The focus, ito yung ating focus. Kailangan doon tayo magpo-focus. Ano po? Yan Not the day, but the message. Yun ang sinasabi natin. Hindi doon sa araw, kundi doon sa mensahe tayo magpo-focus. Kaya ito po yung malaking pananagutan ng mga leader na tumatayo doon sa harapan ng kongregasyon. Magsasalita sila tungkol doon sa about the day, yung December 25, na ang kanilang dinidiscuss about the birth of the Jesus Christ, bla 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 bla, ganon, hanggang sa tapusin nila yung kanilang sermon na hindi nila binibigyan ng konklusyon na nauukol doon sa ating kaligtasan. Yun po malaki po ang pananagutan nila. Lalo na yung mga nagkiklaim na sila ay grace, under the grace, pero sila ay under pa rin ng ganito. Alam nyo, mayroon tatlong division. Kung sa ilalim ng Mystery of Christ, mayroon mid-acts, mayroong classical dispensation, mayroong covenantal. Kaya yung iba na nagkiklaim na sila ay nasa grace, pero kanilang ipinagpapatuloy yung mensahe ng Christmas, kapanganakan ng Panginoon Kristo, ay sila under pa rin ng covenantal, which is mali doon sa tunay na kahulugan ng ating kaligtasan. Sapagkat kung uuniwain natin doon sa tatlo, dapat tayo ay naroon sa mid-acts kung alam natin yung dispensation of the grace of God, kung alam natin yun. Kaya mahalaga po na intindihin natin yun Intindihin natin ito. Tingnan nyo yan. Intindihin natin yung the true spirit of Christmas in the dispensation of grace. Yun po Kaya kung hindi po natin yun iintindihin, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi nyo maunawaan ang kahulugan ng Pasko. Labo-labo ito sa inyo. At tuwan-tuwa ang kaaway. Tulad ng sinasabi ko, tingnan nyo ito siya. Uulitin ko, bubuksan natin yung ating Bible Bubuksan natin sa 2 Corinthians. Para lagi kong ipaalala sa inyo na talagang ito ang gustong-gusto. Babasahin ko sa Tagalog. 2 Corinthians 4, Chapter 4, verse 4 hanggang 5. Ito'y sinulat po ng ating Apostol Pablo. Kaya pag naunawaan nyo yung dispensation of grace of God, nangangahulugan na alam nyo yung Pauline epistles. At itong 2 Corinthians 4:4 ay sinulat ng ating Apostol Pablo, which is included doon sa 13 aklat ng ating Apostol Pablo na siya pong nagbibigay ng kahulugan para sa ating kaligtasan. Tayo ay body of Christ. Tayo hindi Israel. Yung iba ay naniniwala sila ay spiritual Israel. Hindi po gano'n, wala pong gano'n spiritual Israel. Tayo po ay body of Christ, tandaan nyo yan. At ang ating kaligtasan ay before the tribulation. At ang tribulation ay igagawad po yan doon sa mga remnants ng Israel. At yung ibang mga Gentiles na katulad natin sa panahon yun ay mako-convert.
doon kayo papasok kung kayo ay covenantal. Kaya ibig sabihin, hindi ano nyo ito, maniniglect nyo itong pagliligtas sa rapture. Hindi kayo makakasama sa rapture. Mahaba pong salaysayan. Ano po? Sige po, tayo bumalik at tayo mapapalayo. Uulitin ko po, ito pong verse ng 2 Corinthians 4:4 hanggang 5. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Biro nyo, ang sakit niyan. Ibig sabihin, kapag hindi mo naiintindihan itong sinasabing ito ng ating Apostol Pablo, hindi ka mananampalataya, although na ikaw naman ay maka-Diyos. Dahil mali ang iyong pananampalataya. Sapagkat hindi namin pinapangaral ang aming sarili kundi si Kristo bilang sundan natin pala yung 4, yung kaduksong ng 4. Sige, ulitin natin. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Ito yung Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Pero niyo yan. Ibig sabihin, talagang tayo, mayroong katotohanan itong mundong ito, pero nasa paligid natin ang kasinungalingan. Na kapag hindi natin inalam at inintindi mabuti, tayo binabalot nito. Hindi natin nauunawaan yung para sa atin at tuwan-tuwa ang kaaway dahil meron siyang makakasama. Ayaw niyang maunawaan ito ng tao at para ang tao ay mabulag niya ng husto. So, yan po ang ibig sabihin noon. Kaya ito, ibinibigay ko sa inyo ang katotohanan ng Kapaskuhan na ang tunay na mensahe dito ay ang kaligtasan. Hindi yung kapanganakan, hindi yung pagbibigayan. Walang masama sa magbigay. Hindi ko sinasabing masama magbigay. Baka sabihin nyo, ako against sa pagbibigay. No. Kung ako ibibigay nyo, tatanggapin ko. Pero ang tunay na mensahe nito sa kaligtasan, it is more than doon sa gift. Sapagkat ito yung salvation. Ito na yung patutunguhan natin sa kabilang buhay. Mabait ka nga. Mapagbigay ka. Hindi yan eh. Hindi yan ang requirements eh. Ang requirements ay yung wisdom. Dito sa katotohanan ito, yung kaligtasan para sa kaligtasan natin. Yun po ang ibig sabihin. Ano po? Sige. Ang mahalaga ay bakit natin ginagawa ang isang bagay. Sa nga naman, what matters is why we do something. Ito, kung ginagamit natin ang Pasko upang ipangaral ang Ebanghelyo ng biyaya, 1 Timothy 1:15, ito ay kay pakinabang. Kaya ngayon, isuswitch natin instead of Christ's birth, isuswitch natin to salvation. Kung magkakameron tayo ng chance. Pero ang masama nito, yung katulad namin nakakaintindi ko konti, mas marami yung hindi nakakaintindi. Kaya ang nai-expose sa mundo ay yung ganitong mensahe, itong traditional na binabalot ito ng isang paniniwala na malayo doon sa katotohanan gusto ng ating Panginoong Jesucristo na maunawaan natin at mangyari sa atin para sa ating kaligtasan. Mahalaga po ang doktrina, mga kapatid. Akala nyo, binabaliwala nyo ang doktrina, mahalaga po yan. Ang doktrina ay mahalaga sa kaligtasan sa panahong ito. Sapagkat ang panahong ito ay mawawala. At kapag na-rapture na, ang susunod na dito ay tribulation. Maghihirap ang sangkatauhan at doon ay meron pa rin kayong pagkakataong makaligtas. Kung kayo ay kung paniniwalaan nyo ang lahat ng mensahe na nauukol sa mga Israelita, ibabalik uli yung pagliligtas sa Israelita at madadama yung ibang mga hintil na mako-convert doon sa mga gospel na ibibigay
Sapagkat magkakalat ito eh. Maaaring kumalat o maaaring by social media, maaaring kahit sa panahon ng taghirap, meron pa rin tayong mga internet, maririnig natin o maunaman o kaya naman magkakameron ng himala na yung mga iba ay makakarating sa iba't ibang bansa na malalayong lugar na malayo sa Israel. Sapagkat ang pagbibigyan lang dito ng pagkakataon ay ang Israel dahil tapos na ang pagliligtas sa body of Christ. Tayo ngayon yung body of Christ. Kung paniniwalaan mo itong mga ganitong mga mensahe, tayo ay nasa panahon ng body of Christ. Ngunit kung magdudulot ito ng kalituhan sa pagitan ng programa ng Israel at ng katawan ni Kristo, dapat tayong maging maingat. Ito yun We must be cautious kung magdudulot ito ng kalituhan doon sa dalawang bagay. Kaya nga ang ganda nga ngayon parang pinapipili ka parang gambol pinapipili ka ngayon kung hindi mo alam at napili mo yung sa Israel talagang you will left behind. You will not included doon sa pagliligtas sa rapture. Yun pong ibig sabihin. Yan. Number 4, ito yung 4 points. Redeem the time, not the tradition. Yan nga naman, tama ito. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil, but intentional, stay alert, use every opportunity like wisely. Nga naman, pagsasamantala, redeeming the time. Pagkasamantala sa bawat sandali, ito'y isang panawagan na ituring ang oras bilang isang mahalagang yaman. Huwag itong sayangin kundi gamitin ito para sa mga layuning makadiyos. Because the days are evil. Ay tumutukoy sa katiwalian sa moralidad at mga espiritual na panganib ng mundo. Siya nga naman, tama ito. Nakapaligid sa atin yung lies Nababalo tayo ng lies We are all wrapped by lies ni Satans. Kung maaari, wag natin itong maintindihan at maunawaan. Kaya nababalo tayo, pero merong katotohanan na kailangang ating matuklasan, saliksikin. Kaya nga yung katulad namin, kung kami mawawala at ako'y tatamad din ng mga ganito, sino pa ang magpapaliwanag sa inyo? Hindi ko po pinagmamapuri ang aking sarili. Wala po, hindi po ako ganoon. At hindi ko po ito ginagawa para magkameron ako ng monetary benefits o yung mga sinasabi nila sa mga tungkol sa mga YouTube o sa mga Facebook. Ako po napakarami na nang nai-air. Pero nung una ako'y natutuwa dahil marami ang nagbubukas, marami ang nakikinig, pero ngayong bandang huli, umuunti, nalulungkot po ako. Sana po'y pakinggan nyo ito. Magkameron po kayo ng panahon. Huwag nyo na pong intindihin yung aking pagsasalita na pautal-utal at huwag nyo na rin pong intindihin. Huwag nyo nang pagmasdan yung aking pagmumukha. Ang intindihin nyo na lang po. Kaya nga po ako'y naggagawa ng ganitong PowerPoints dahil mahina ako sa vocal kung merong ganitong PowerPoint, napakaganda, nakikita nyo. So, intindi lang natin mabuti, mga kapatid, at ito po talaga ang katotohanan na nasa Bible. Hindi po ako nagsisinungaling at hindi ko po ito ginagawa para yun nga. Sabi ko, ano pa mamapapala ko dito? Wala. Ang gusto ko yung makapagligtas, makatulong ako ng Diyos sa pagliligtas. Yung tulad ng sinasabi nga, because the days are evil, ay tumutukoy sa katiwalian sa moralidad at mga espiritual na panganib ng mundo. Nagbababala si Pablo na ang oras ay madaling masayang dahil sa kasalanan, mga pang-abala o kawalang pakialam kung hindi tayo magiging alerto. Kaya ang kailangan po ay be intentional. Don't drift through life
Plan your time with purpose. Wag magpaanod-anod sa buhay. Wag tayong matulog sa sinasabi ng mga salitang kalye na wag kang matulog sa kangkungan o planuhin ang iyong oras ng may layunin. Lalo na sa ganitong, yung iba hindi na ito iniisip sapat na sa kanila yung sila kumain, magtrabaho. Nawawala na sa kanila yung ideya para, teka, saliksikin ko nga, paano kaya ako makakaligtas? Tuwan-tuwa dun ang kaaway. Yung tayo magiging busy sa mga ganong mga bagay, yung mga kasayahan, tayo lalabas para maging masaya. Pagdating sa bahay, pagod na, tutulog na. Nawawala na. Sino pang magpapaliwanag? Ang gusto ng Diyos ay maunawaan nyo mga ganitong bagay. Stay alert. Kilalanin ang mga spiritual na panganib at tukso sa mundo. Kilalanin. Stay alert. Dapat maunawaan natin ano ba yung mga doktrina na mga tama, ano ba yung mga dapat nating gawin, tayo ba ito ba'y kasalanan o hindi. Kailangan meron tayong ganung mga pananaw sa buhay. Hindi tayo basta banat ng banat lang, basta tayo masisihan, sige, banat use every opportunity. Use every opportunity. Sa panahon man sa ministeryo, sa pagmiminister na katulad ng ganito, mga relasyon natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, o sa ating asawa, o pang araw-araw na gawain, sikaping luwalhatiin ang Diyos. Sa kasayahan man, sikapin luwalhatiin ang Diyos. May pagkain ka man na masarap o hindi masarap, magpasalamat sa Diyos. Luwalhatiin natin ang Diyos. Makarating ka man sa lugar na bago pa lang sa iyong paningin at nakita mo bigla kang ang ganda nito. Luwalhatiin ang Diyos. Nagkameron ka ng kaunting biyaya, nagkameron ka ng kaunting pera, luwalhatiin ang Diyos. Wala kang karamdaman, luwalhatiin ang Diyos. Pasalamat ka sa Diyos. Lord, thank you, Lord. Wala akong sicknesses, wala akong karamdaman, at nananatili akong masigla. Tulad ko po ngayon, sa age ko na ito na 70, ako'y nagpapasalamat ng buong puso sa Panginoon dahil wala pa akong maintenance. Yun nga lang, ako'y isang handicap, pero wala akong maintenance. Although meron din akong nararamdaman yung mga reflux sa aking katawan, pero hindi naman po yung threat sa buhay. Hindi katulad ng mga nakakatakot na karamdaman. Yung mga hypertension, bigla ka na lamang kakalabitin, pamaya patay ka na. Yun po, pasalamat tayo sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Kung tayo man nalulungkot, luwalhatiin ang Diyos. Dahil sa kabila nito ay merong kaligayahan. Kung naghihirap ka ngayon, luwalhatiin ang Diyos. Dahil pagkatapos nito, ikaw ay magiging masagana. Magkakameron ka, kahit di ka masagana, basta't magkameron ka, masaya na tayo. Ako kahit walang pera, ako natutuwa sa buhay ko dahil marami na akong nararating na bansa. Iba't ibang bansa na rin ang narating ko. Kaya salamat din sa benefit ng aking mga anak. Kaya ganun, sa lahat ng bagay po, luwalhatiin natin ang Diyos. Live wisely. Ito yung sinasabi na umayos ka sa buhay mo. Umayos ka sa buhay mo. Ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking CP sa Ephesians 5:15 to 17 na humihimok sa mga mananampalataya na lumakad ng may karunungan, hindi ng may kahangalan. Tama nga naman yun. Kailangan lumakad tayo sa anunman, sa pagtatrabaho man. Isipin natin mabuti, ito ba'y tama sa gagawin ko? Sa lahat ng bagay, mga kapatid. Sa pakikisama natin sa ating kapwa, isipin na, Lord, ano bang aking i-apply dito sa aking kaibigan? Ito ba'y tama, itong gagawin ko? Lagi natin mag-isip ng ganun sa lahat ng bagay. Sa lahat ng gagawin mo, planuhin mo ng maayos. Huwag kang magpapadalos-dalos, kundi isangguni mo muna sa Diyos para magtagumpay ka. Yan po.
Tapos ang susunod po dito, instead of following the world's costumes, let's use the Christmas season to, ano yun? Share the right gospel, not just Christ's birth. Yan po ang tama. But His death and resurrection, yun po ang tama natin gagawin. Correct misunderstanding about Israel's kingdom and the body of Christ. Hindi po yun magkasama. Sa buong sulat po ni Pablo, wala po doong sinasabi na Israel na yung kanyang mensahe para sa Israel, kundi po magkasama sa Israel at sa mga hintil. Yun po ang bumubuo ng body of Christ. At doon naman sa Old Testament, kung mapapansin nyo, hanggang doon sa four synoptic gospel na sinasabi natin, yung Matthew, Mark, Luke, and John, tapos pagkatapos ng sulat ni Pablo, uulitin ulit doon sa Hebrews hanggang Revelation, yun po ay para sa Israel. Kaya wag po tayo magkakameron ng misunderstanding doon. Wag natin pagsasamahin. Tapos exalt Christ as the risen head of the church, not just the baby in a manger. So, yun po ang ibig sabihin, itaas si Kristo bilang ulo ng iglesia, hindi bilang isang sanggol sa sabsaban. Kasi yung lagi ang ating inuulit-ulit sapagkat, sa bagay, doon din naman ako nagising na yung Pasko, yung manger yung Christ, the baby Christ in the manger. Kasi ako nagtapos po sa eskwelahang Katoliko, kaya talagang hindi alam ko po yun. Alam ko po yung mga ganung mga bagay na yun talaga ay pinagdiriwang. Pero ngayon naunawaan ko na ito, iniisantabi ko na po ito. Ginagamit ko na lang pong reference sa aking pagsasalita at pagpapahayag yung mga ganung bagay. Sapagkat na-experience ko rin kaya kung ano man ang na-experience nila ngayon, na-experience ko na yan noon. At ang aking pasasalamat sa Diyos ay naunawaan ko itong salitang ito, kaya ibinabahagi ko naman sa inyo, mga kapatid. So, ito yung ating final challenge. Hindi natin kailangang ipagdiwang ang Pasko para alahanin ang kapanganakan. Ito yung ritual ng Pasko. Christmas ritual ito. Ang kapanganakan ni Kristo. Ngunit kung pipiliin natin gamitin ang araw na ito, gawin natin itong paraang nagbibigay liwanag sa katotohanan ng biyaya. Yan po ang ating mensahe ngayon. Kaya tayo po ay tapos na at tayo po ay manalangin. I-close natin po sa isang maikling closing prayer. O man Diyos, marami pong salamat at patuloy mo akong ginagamit para makapagpahayag ng iyong mabuting salita, ng iyong salitang katotohanan na naukol po para sa panahong ito sa kaligtasan ng tao, ng sangkatauhan. Kaya Lord, patuloy mo kong gamitin, patuloy mo kong bigyan ng kalakasan at ang lahat po ng nakikinig nito. Panginoon, pinapakiusap ko po sa inyo, mayroon din po nawa sila ng mahabang buhay, masaganang buhay, at katalinuhan. Na tulad po na iginawad nyo sa akin, sana po igawad nyo rin sa kanila. Ingatan nyo po kami at iligtas nyo po kami sa lahat ng kapahamakan. Kaya Panginoon, pinupuri ko po kayo sa mga buhay na pinagkaloob nyo po sa amin, sa buhay na pinagkaloob nyo po sa akin, sa buhay na pinagkaloob nyo sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga apo, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kamag-anak. Lord, maraming pong salamat. Salamat po sa inyo, Panginoon. At nawa po'y lagi kayong nasa tabi namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.